Nagturo ba talaga yung asawa, yung babae doon sa Aquila Priscilla? O yung lalaki lang talaga nagturo kay Apollos? At fellow laborers in gospel, ibig sabihin ba nun, hindi talaga siya katulong o siya lang ay, ano lang, basta nandun lang? Ano ba ibig sabihin ng fellow laborers in Christ? Okay. Sindran, pakicheck sa iyong concordant computer, cellphone, ikaw po. Pero okay. Brother Marcelan, ulitin mo ito. Pareho ba yung dito sa karilor sa anong kailangan yan sa okay, ang tarawan shortcut lalakaran yan namin liver agos ano yung inyo uusan din siya so itong river ano yung daloy ng tubig yung agos ng tubig ano yung yung tarawan dito yung street yan yung lalakaran mo para yung pwede mo sa unang God sa looban ng Diyos so ito lakad mo lakad sa street yung river yan yung ano yung ng Diyos ang sinabi ni Christel diba yung tubig ng buhay mag-iirukan ka ng tubig ng buhay applicable ba yan sa kahit ang Panginoon? Pwede ang plano niya sa kainan bakit ang plano niya ang ano hindi matapatan okay di ba nakunan si Sister Ann di ba kanina? At kunan mo ngayon tanungin tama ba yung babae mag-silence lang sa 1 Corinthians 14 verse 33 to 34? Na ano, silence. Paano si Deborah? Di ba si Deborah propetisa? Di nag-share din siya. Paano yun? Tapos, hindi ko na sana. Kampon kayo, wala ka na. Yan o, sinasab. Okay for us. Ito, pwede yung Micah, especially. Sino yung woman minister? Sino yung woman minister? Brother Lito. Ikaw ba yung woman minister? Ministry. Ikaw ba yung nagtanong? Kasi ka na kunan eh. Kunan mga verse. Meron bang women ministry? Sunod na tanong ko yung ano ba ang church formality? Dalawa mo yun. Sino si Aquila Priscilla? Sige na ba yan? O nakunan ka na? Ikaw rin mga fellow laborer? Associated? Taga-associated? What is, sino yung leadership? Samuel. So, ito, simula si Ann, hanggang si Samuel, 17 years. Okay. Ano mahabang ito pagkalik pa ng 17? Sagutin ko muna sa isa. Then, maglatag ako sa 17. Pero sa pwede kumapal. Uy, kapatid. Natanong ko lang yung doon kay tungkol kay Brother God sa baptism na what is the basic of the hour. Kasi na-invite ko sa isang lugar sa Ghana, sa Kasalukuyan. Ngayon, expected niya na lahat ng minister magsasalita about absolute word of God. Pero, ang nangyari, parang yung code ng isang grupo, nire-refute yung code ng ibang grupo. Ang tanong ko. Yun nga, ang tanong ko, di ba, Brother God,
Kung sabi niya, wag mong pilit sa akin na patunayan na actually siya sa akin. Okay. Si Brother John, una na si Dennis. Yung sinasabi ni Brother John, ito yung background sa time. Kung nakopya na ito, gusto ko murahin ko. Ano pa paano na tayo? Ikabot for 30, Numbers 4:21. Alam mo na yung ganito. Let's hear the word depart. Depart. Yan lang. Depart. Maraming salita na depart. Baka isang expression yan. Depart is not a thing. There's a way. 4:21. Help me. Help me. Yung sinasabi ni Brother Gan, yan ang foundation ng end-time message. Na si Brother Branham ay hindi siya ang final revelation. Si Brother Branham ay nag-lay ng groundwork para sa final revelation. Ano ibig sabihin ng lay ng groundwork? Kailangan sundin mo yung groundwork saka ka pa makakarating sa final revelation. So, sundan niya to. Si Brother Branham ay Moses, pero hindi makakapasok si Moses sa promised land. May mga revelation pa ibibigay ng Diyos kay Joshua para makapasok sa promised land. Ang promised land natin, kayo ay makabilang sa bride. Yung iba, nag-asking bride na sila. May katangian ng bride na kailangan ma-satisfy. Nangihilig ka. Kung mangihilig ka, babahin yan. Okay. So, pag-usapan natin mamaya 17. Nasagutin ko muna to. Okay, so lang lang yung kalsada. Okay. Ang babae ay manatiling tahimik. Sagutin ko ng mabilis. Basahin niyo sa taas ng verse, pinag-usapan ang pag-judge ng gift. Kita niyo? Pag pinag-usapan, 1 Corinthians 14. Simula sa 13, ba? So, yung pag-judge sa gift, doon sila manahimik. Hindi pwede mag-contradict yung verse 26, kung sino sa inyo may awit, sino sa inyo may pahayag, may hula, may pakitain, etc. Ibig sabihin, ang babae, sa verse 26, tingnan niyo yung 26. 1 Corinthians 14:26. Ang ibig ko yung babae doon. Hindi. So, itong salitang silence, qualified silence to. Categorize niya. Anong category niya? Ang category niya ay tungkol sa pag-judge ng gift. So, si Deborah, siyang ebidensya, dito sa Corinto, siyang ebidensya, ang Diyos minsan gumagamit ng babaeng leader. Ako, leader pa po. Babae pa pumunta. Bakit babae naging leader? Kasi ang babae, ang time na yan, nasa apostasya. Church. Punta tayo sa mga churches. Ang mga churches ngayon, apostasya. Kung may babaeng nag-lead, at kasi nagdala siya ng katotohanan sa kanila, mas papatunayan ng Diyos yung babae kung siya ay naglilid sa dagdag na pahayag. At saan niya dagdag na pahayag kasi maraming babaeng leader ngayon. Pero hindi naman dagdag na pahayag, paikot-ikot sa denominational understanding. So,
Kung ang babae naging leader, ibig sabihin yan ang final na yan yung sakdal na kalooban ng Diyos? Hindi. Permissive. Ganun din na ang babae ay mababa. Yung babae ay mababa, nasa panahon ng pagkahulog yung babae. Pero may mga churches kasi hindi talaga usang mababa. Pinababa. Ang gandyan ka lang. Nasiligil talaga. Ibang istorya yun, diba? Ang pinagsasabi natin mababa, at tulad ni Eva na nagkasala, mas mababa siya kaya ano? Nagkasala siya eh. So, tingnan natin both sides. Yung isang side, yung mga kalalakihan, mababa. Isang side, kababayan, mababa. Yan, punta tayo sa sakdal. Sa sakdal, yung lalaki, figurehead muna, siyang head. Pero kung John 11, 2, 3, naalala niya ito? Diyos, Kristo, ang lalaki, yung babae. Ngayon, kulang ang paliwanag ng ibang time pag kabalik ay lalaki, kulang na susunod yung babae. Ano ba? Pag yung lalaki lumabas sa kalooban ng Diyos, pwede ang babae sugalit sa kay Kristo. 31? Oo. Shoot, brother Tio. Lumapit na kay Brother na Lapit. Sapagkat kayong lahat ay makapanguhulang isa-isa upang ang lahat ay matuto at lahat ay mga maaralan. Oo. Pwede pala ang babae. Hindi naman tinatanggihan nila yung mga ganun. Eh. Sabi ni, ang turo kasi rin sa kapit, sabi niya, pwede ang babae mag-ministry sa pamamagitan ng intercessory prayer. Ay tumulong doon sa mga umahayo para magpakain. Prayer warrior. Pero, mga hula. ayun nga, yung pati sa gano'n, sa mga gano'ng paraan nagagamit. Ang prophecy ay gift ng prophet. Diba? Gift ng fivefold. May hiniwalay ang denomination ko. At matagal kung nakabaan ko. Okay nyo, buksan nyo mabilis. Tignan nyo agad kasi iiyan ko to. 1 Corinthians 12. Hiniwalay nila yung gift ng prophecy sa taas doon sa gift ng prophet sa baba. Pero alam nyo ba, isang chapter lang yan. So, yung prophecy sa taas, parang ang gift ng tongues. Pero pag dumating ang interpretation, 15. kahulugan sa isang babae, hindi niya sinasabi out of control, walang control sa sila. Sinasabi niya sa sarili niyang isip. Pumasok sa isip niya yung pahayag. Pagpapasok sa isip niya ng pahayag, kung mo isum nakita ka o na. Pag pumasok sa isip niya yung pahayag, ipapaliwanag niya. Pareho kay Brother Branham. Ba? Pumasok mo na sa isip niya, sasabihin niya, or these are supernatural gifts. Let's talk about the gift of a prophet sa fivefold. Pwede kang makaunawa ng bagay sa Bible na hiwaga na hindi pa naunawaan ng iba. Amen ba kayo? Kasi bawat isang kapatiran, pwede magkaroon ng gift na yan. Pag nagkaroon ng gift na isi-share mo lang. O, yun na yun. May nakita ka, isi-share mo. Lalaki na pa pwede magkaroon ng gano'n? Shortcutting ko para hindi magtagal. Dito tayo sa women's ministry. Ikaw, friend, sarap ha? Pag lahat tayo, meron tayong specialization na pwede gawin. Pero lahat tayo, obligado sa word. Lahat tayo, obligado to speak the word. O mga kapatid natin na sa Quezon. Huwag kayo ma-deceive sa church na bawat isa may kanya-kanyang toka. Yung toka mo, specialization mo yan.
Pero lahat kayo kailangan kumain ng salita sa pamagitan ng pagsalisik, pagtanong at pag-report, pag-share. Lahat. Ibig sabihin, parang tayo, pwede iba-iba trabaho natin, pero lahat tayo kumakain ng beses ng araw. Amen? Lahat tayo hindi na. Merong bagay, hindi mo pwedeng walain. At ito ang ministration 12, 1 Corinthians 2:13, 1 Corinthians 14:26, 1 Peter 3:15. Daming talata eh. Okay. Tatapusin ko na ito. Ito tayo tapos na. Mamaya, makakilang tayo. So, women's ministry, katulad din ng ibang ministry ng miyembro. Alam niyo ba, ang pastor ay tipo, hindi ang actual. Tipo kay Cristo at ang iglesia, tipo sa Logya ni Cristo. Hindi literal yun, kaya hindi pwede mag-absolute pastor sa iglesia. Bulong. Ibig sabihin, dadalhin ng pastor ang iglesia sa kanyang level. Hindi niya habang buhay, imamakbang. Ano yung sila verse, chapter 14, verse 25. Uy, nangingisip. Kung Nangingisip ko tayo, may katanungan, sabi niya, sa bahay ka magtanong sa asawa mo. Yun, yung ginagamit niya ng verse, chapter 14, 25. Corinthians. Yun nga, ano yung sinabi ko kanina? Sa pag-judge ng gift, hindi nga pag-judge ng gift. Sa pag-judge ng gift, yung na nangyari sa church, may pang, yung asawang babae, kaysa makisaling na usapan, tanongin na lang niya sa asawa niya sa bahay kasi hindi niya pwede kuluhin yung ulat. Sige na, ng pag-judge, mag-uugod doon sa gift. Okay. Parang konti. Pero hindi ko kailangan tawagin ko sa'yo. Ready muna kasi matagal na. Ready. Hawakan mo nga ito na. Yung women keep silent, ang thought nila doon kasi, in power of authority sa pulpit, in silence siya, hindi siya pwede mag-meeting. Pero yung gift naman, okay naman sila yung gift. Sila, sabi nga, pwede mag-uto, mag-uto, mag-ano. Yung ang thought nila doon, pagdating na sa pulpit na hindi pwede sila magsalita. Okay, salamat sa question. Matagal ng question at kung hindi pa kayo naliwanagan, dati walang pulpit. Alam mo na ba yan? You're ready? O, sino nakaalam? Dati walang pulpit. Nasa kamay? Nasa kamay! Dati, ito papasok tayo sa formality, ha? So, ano yung formality? Yung ginagawa natin sa linggo, improvise lang yan. Dapat ka magising yan. Ang pinakamahalaga sa Diyos, yung cell group. Kaya nga kahit break time, sabi ko mag-interview kayo. Sa unang iglesia, nagsamba sila sa bahay-bahay sa pamagitan ng sharing the word. Ngayon, gusto mo dagdagan ng kanta, gusto mo dagdagan ng pray over, etc. Bonus lahat yun. Pero ang unang-unang pagtata ay lahat ay circle, lahat ay nag-share. Pag share ng lahat, siyempre, umiikot yan. So, basahin nyo, ang Hebrews 10:25, buksan nyo ha, kasi hindi ko nababasahin eh. Tignan nyo na lang daw buwan, Hebrews 10:25. Memorize mo na siguro yan. Tapos, may sagot siya na kapag ang babae magsasalog, nabahay na lang daw. Masyado nga pinuto lang verse. Bigyan tayo, mamaya tayo bumalik sa babae at katanong sa bahay. Para umabot, nag-iba ka ng topic. Tatapusin ko sa topic. Yung pulpito muna, Bar Freddy. Noon, walang pulpito. Ang pulpito matatakbuhan mo sa sinagoga. Ang sinagoga, galing sa Pariseo. Nagaling din sa templo. Itopia ng Katoliko, Itopia ng Protestante,
at Pentecostal, at ng end time. At hindi mo pinamasama ang pulpito. Pero hindi yan direktang utos. Ano mo? Ibig sabihin, kung gusto mo pakabanalin ang pulpito, sariling salita lang natin yan. Ang kabanalan sa taong nagre-report. Ako mo? Hindi na doon nakasunod. Stepping stone lang yun. Lahat nakatingin sa pulpito. Sino may communion 2008? Sana regular Xerox, no? Tapos, benta natin ito para magkaroon. 2008, tingnan nyo yung drawing. Yung preacher, lahat nakatingin sa preacher. Yung anghel na sa preacher. Pero nung nag-circle na, yung anghel na sa mga tao na. Kita mo? Stepping stone lang na magkaroon ka ng pulpit na ikaw tinitig na. So balik tayo sa babae na hindi tatayo sa pulpito. Wala iyang pulpito noon. So whether tumayo siya o hindi, stepping stone lang yan. Huwag yan katalakay ganito yan. Stepping stone lang yan para tayo ma-establish. Pero hindi yan ang final revelation. Yung final revelation ko, parang ang Hudyo na nag-final revelation sa Old Testament. Nakuha mo? Dito naman tayo sa ibang topic na binanggit mo. Yung magtanong sa bahay. Binanggit ko na kanina, kung nakikinig ka, pag-judge ng gift. So, yung pag-judge ng gift, huwag na kayo makihalo, magtanong lang kayo sa bahay. Okay, pag-usapan natin yung sabi ko, pinuto ng verse. Sinabi ko, pinuto ng verse, yan lang babasahin ko kasi, may nakasulat, nanahimik, di ba? Naniniwala ka ba sa buong Biblia, talagang hindi nagsasalita, hindi talagang tahimik yung babae sa church? Hindi! Kasaming talata, i-consider mo lahat ng talata, huwag mo, ikulong yung basa ko doon. So, Hebrews 10:25, sa word na nga ilang kantaan. Kantaan, hindi na kaya tahimik Mag-play, hindi na kaya tahimik yung ano pa, ibang talata na dapat mag-share. Okay, share. May ginamit na ano si Brother, yung isang nagturo, tinag-office sa Women's Ministry. Yung, ginamit niya yung book ni Brother Branham, yung book nasabi, sinawa yung ano ni Brother. Gusto kasi doon sa kwento niya. Gusto ni Pastor Roy Borders. David. Roy David. Ayun, David. Oh, David. Pastor niya sa Baptist. Sa Baptist. Roy David. Hindi. Ah, David. Roy David. Sino Roy Borders? Narinig ko niya. Ay, wala kami na Okay. Roy David, na? Patungan ng kamay ni Brother yung babae para maging ministro. Alam mo ba, parang si Roy Davis ang lumalabas sa Baptist. Kasi sa turo ng Baptist, di ba, Barnabas? Ang babae hindi pwede magturo. Si Barbara may ganun turo kasi galing siya sa Baptist. Si Roy Davis lang ang medyo repukang rebelde sa Baptist. Kala ko si Brother rebelde kasi naging Pentecostal Siya yung una, bakit niya babae papatungan na kayo para mag-ministry? Purposes, si Brother Branham hindi pumayag, napatungan yung babae. Pumayag siya? Hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag Nakinig tayo mabuti sa sinasabi niya. Si Brother Branham hindi nga pumayag kasi si Brother Branham ano sa Baptist. Mas kiling, ang sinasabi ko lang, hindi na ito nakasulat yung babae huwag gawing minister, mas kiling sa Baptist na aral yan. Okay? So, kaya nga, kumbaga, ang sinasabi kasi nung tagapagturo, sinabi na nga doon sa books doon na yun na ang babae, hindi dapat na ano. Kaya, kumbaga, ang hinahan na, huwag ipilit. Oo, sinuraw. Sinabi na nga ng prophet sinabi niya ng prophet, ang higit sa kanya si Jesus Christ, ang higit sa kanya yung salita ng Diyos. At sinabi pa ng prophet, kung merong kang nakikita na maliwanag sa Bible, malayo sa sinabi ng tao, kahit sino pa siya, sino susundin mo? Bible. Bible.
Kasi sa ibang end time, parang hindi ka pwede makapatunay ng katotohanan sa Bible pag walang propeta. Ano ba yung salita ng propeta, Bible? Ang salita ng propeta, salita rin natin ngayon na nag-share. Ang nagpapatunay, yung Bible, hindi yung salita natin. Yung salita natin, nagtuturo saan sa Bible yun. Hindi siya naging totoo. Ito, tanong ko kaya, tanongin nyo pa ulit-ulit sa iba. Sa 11:2-3-4, ha? Totoo ba yan dahil sinabi ng propeta o totoo yan dahil sinabi ng Bible? Ang sinabi ba ng propeta, yan ang batayan ng katotohanan. Ano yun yan? Tinanong ko siya, kaya hindi nyo yun, panuorin nyo to, sagutin nyo to. Nandun sa kay bata na payata, malaya din pa sa inyo doon. Hindi sinagot. Lumayo, iniba yung tanong ko, ay maling tanong yan, ibang tanong dapat. Pwede pa ba magkaroon ng ibang revelation na hindi sinahayag sa Bible na meron sa propeta? Hindi ang tanong ko eh. Ang tanong ko, pwede ko ba gamitin ang salita ng propeta para yun ang patunay ko kung totoo o hindi? Ang propeta lang sa akin, yung Bible ang gagamitin. Yan yung foundation dito sa Biblia. Ito pagkaberehan yan eh. Yung Bible lang absolute. Ang sabi ni Bata, ang mga denominasyon gumagamit ng Bible kaya nalihis. Sagot ko, ang mga denominasyon hindi biblical kaya nalihis. Hindi sila berehan. Ang tingin nila, biblical yung mga denominasyon kaya sila nalihis. Anong titignan mo lang eh, milagro ng propeta. Sino is? Ako. So, ang tanong ko sa'yo, linawin ko lang, yung river at saka yung street. Yung babae ba hindi pwedeng lumakad doon sa street at saka hindi mo pwedeng lumampi doon sa river? Ako muna yung panig nila. Sige, bakit? Sinabi ba dyan maging ministro? Wag ka na tumingin. Ang tanong, pwede Hindi ba naman lumakad? ministro yan eh. Pagkaligtasan naman yan, hindi naman ministro yan eh. Yung street saka rivers, hindi naman ministro yan eh. Kala ka ng ministro dyan, yung babae di ba pwedeng lumakad dyan? Eh, di naman tungkol sa ministry yan eh. Sa ministro yan eh. Tungkol sa kaligtasan yan eh. Dibit na yun, ha? Balikan kasi street eh. Okay, balik tayo sa ano. Kaya dibit, Tatapusin ko to kasi kaubusan na oras eh. Hablos ko eh. Tignan niyo si Aquila Priscilla, buksan niyo yung Bible niyo sa Acts 18. Tignan niyo yung last few verses. Tumingin kayo ha, yung katabi niyo, patingin niyo ha. Hindi kayo nandito para palipasin lang oras. May workshop kayo ng oposisyon ngayon. Sinong sigaret? Bigyan niyo. Sinong sisigil sigaret? Dapat lahat, huwag niyo pa, sectorize, lingkunin. Tignan niyo yung pamaligaran niyo kung nakakasunod sila. Sa Acts 18, last few verse. May ginawa pa si Aquila, yung mag-asawa, o isa lang sa kanila? Mag-asawa ba nag-share? Paano yung wording? Marinig niyo si Bito. Hindi, yung binanggit sila. Bakit sila binanggit? Ako. Okay, yung contribute. Anong word na alam niyo mag-asawa nag-share? Then yung binanggit niya mag-asawa. Basahin mo na yung sentence. And he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla have heard, they took unto them. They took unto them and expounded. They took unto them and expounded. Dalawa sila, they. They expounded unto them, unto him. Meron pa iba? Wala na. Sagot na nila dyan. Kasama yung mag-asawa, pero ang nagtatrabaho ng magpaliwanag ang lalaki. Inagot siya din. Marinig ko ito. Mas madaling isipin, sabay sila, kita, dagdag kwento na hindi kasama yung babae. Silent yun eh. Silent na tayo yung babae. Hindi, dagdag kwento yun. Kaya tinanong ni Brother Menan kung si Priscilla pa yun o si Aquila. Ang sagot ni isa, sabi niya,
hindi niya alam kung wala naman tinukoy doon sa Bible kung yung lalaki o yung babae ang nagsalita doon. Masasabi niya, isa lang ang nagsalita. They expounded. No? They took upon themselves and expounded. Alam mo, and kung ano yung sino yung took upon them, sila rin yung nag-expound. Okay. Ano ang revelation pinapakita rito? Yung dating relasyon na nawala ni Adan at Eva, ibabalik. Bumagsak ng babae at sa pag-aasawa, sa mga sinaunang panahon, nawawa yung babae, mababa. Pero may mga panahon, babae naman mataas. Extreme, no? Kung hindi mababa, may pataas. Kaya may women's liberation ngayon. Wala silang pakialam kung pakasalan o hindi. Basta gusto nila pag-ibig, ano lang, anak na lang anak, kahit kasi-kanino, kaya, no? So, mababa o mataas. Ngayon, ginagamit ng Diyos pareho yan. Ginamit ng Diyos mataas sa lalaki, ginamit din ng Diyos mataas sa babae. Pero, ang target natin, lalo na sa Hukong LCM, magkaroon kayo ng unity. Ito yung true bond of oneness. Kung paano si Kristo at ang Diyos, si Kristo at ang Iglesia. Ganon din yung lalaki sa babae. I'm talking of the word. Sabi si Pastor Biligon sa dati. Pantay kaming mga kalat ng kain ng lalaki, kain ng babae. Sabi mo, kaya nyo pumunta doon sa kanal. Pag ano sa di ba, wala kayong ganon. Kaya nila opisina eh. Sabi sa Pastor Biligon sa I'm talking of the word. Agree ako, hindi kaya ng babae lahat ng ginagawa ng lalaki. Pero kaya ng babae, katulad ng lalaki, ang word. Ano ba ang word? You enjoy God through His word, through His revelation. You become one with God. You are the manifestation of the image of God. Kasama dyan ang pagsasalita ng word. Hindi tahimik lang sa word. So, yung pagkapantay niyan, yan yung tipong larawan kung dapat mangyari sa iglesia. Yung oneness sa iglesia. Yung super church. Yung ito yung nakasulat sa Efeso, the unity of the faith. Till we all, kasama pa yung babae sa we? Till we all come to the unity of the faith. Walang mataas, walang mababa. Ay, yan pa yung sinabi sa katabi ng galing ko. Sabi doon, kung superstar pastor ka, hindi ka kasama sa bride. Amen na po. It's a many-membered body. It's a many-membered body. So, dapat, lahat tayo, ginagamit niya, hindi lang madiretso, syempre, 5-4 gifts na yan. Akay nga ako, may natututunan ako sa bata eh. Taga-Rizal. Sa matanda eh, may natututunan ako sa kanila eh. Bakit ganyan padalita niya pa rin? Ako na, alam mo, naranasan natin dito yan eh. Pero, ewan ko bakit niya sinasabi yan. So, doon sa part na yan, no, sinasabi niya, amen. Pero of course, ang kulang na itagos is Ephesians 4:11. Ito ay church, ito ay fivefold, at ito, yung timpo larawan ng babae sa lalaki. May mataas, may mababa. Yung pastor mataas, yung kongregasyon mababa. Pero ang tunay na pastor sa Diyos, layunin niya dalhin ang kongregasyon pantay niya. Kung hindi man, higit pa. Kasi yan tipong larawan ng tatay na gusto niya anak niya lumago. Iba, umigit pa sa kanya. Teka, mula na dito, fellow laborers, pasensya siya na, what is true leadership? Ito ang true leadership. Ang layunin mo, hindi magkaroon ng isang control. Ang layunin nyo, lahat mag-mature. Lahat lumago. Of course, kung may spiritong wrath dyan, hindi ko muna ay tulutan yan. Pero, ang purpose mo, whether nagsimula kang isa o marami kayo, yung ipapasok yung mga mature, mga hindi emotional. Okay? Ang tanong ko,
pang-psychology doon sa, ano, doon sa woman ministry. Ang tanong ko, si Ibat Adan, magkaiba ba ang damit sa kanilang dalawa? O pareho ba ang damit silang dalawa? Salamat. So, questioning. Brother Mio has given us additional evidence. Parehong damit nila. Malaki ba yung takip ni Adan, si Eva? Mukhang masabi, mas malaki takip ni Eva kay Adan. Pero, pareho silang, ang gusto niya puntusin, pareho lang yan. Oo. Parehong daot, at parehong balat ng baka, o tupa. Oo. So, siguro habang kinakatay yung kordero, hindi ginawa sila, tinatakpan na sa nila. Pero, siyempre, masusuyo din ito, masusuyo din yan. So, punta na parang ako dito, may nagtatakpan na ako. Okay, shoot. Nung di pa nagkakasala si Eva, pantay ka sa alala na kayo. Amen. Amen. Nakasulat yan sa Timothy 2, 13, 14, 15. Hindi ba siya ng binigay ng family? Oo, pero, nung lumabas si Eva, they have what you call is yung unity. Ibig sabihin na, pag nagbibigay niya sa uso, hindi niya rin. Si Adan at Eva, hindi nila narinig yun. Nasa spirit nila yun. Nakatalim na. Nakatanig yan. Kasi dati, ang unawa ko, parang spirito sila, kinausap, saka, ano. Pero hindi. That is Logos. Logos yun, yung kinausap. Nasa espiritu natin yan. Bakit yung babae kinuha sa sadya? Ibig sabihin, mas mababa sa lalaki. Kaya, ano na, ibig sabihin, this is my bone of my bone, flesh of my flesh. Okay, sagot. Kaya kinuha sa sadya, kasi, prophetic, mababa ang babae. Kailangan ligtas. Magkakasala ang babae, at ililigtas. Kaya nga galing sa sadya. Ililigtas. Galing siya din siya sa lalaki. Bahagi siya ng lalaki. Kung paano si Adan ay bahagi ng Diyos. Diba? Ibibigay din ng Diyos lahat ng kalutian niya kay Adan. Habang buhay pa si Adan mababa. Si Kristo habang buhay mababa. One day, at nangyari na kay Kristo to, kung ano ang lalaki ng Ama, 100% hindi bahagya. Ihahayag niya sa tao. Pero ang tao, originally mababa, pero ibinigay ng Diyos ng kalutian. Ang babae, dahil sa kasalanan, at siyempre prophetic to ng Diyos. Galing sa tadya. Nakita ng Diyos magkakasala. Therefore, shall a man leave his father and mother and be joined to his wife. Prophetic yan. Pero prophetic yan sa kaligtasan. Alam mo sa kaligtasan? Anong nangyari kay Kristo? Bumaba. Amen? Nakitulad sa mga tao. O, let's talk about equality. Siya ang bumaba. Anong purpose? Pag-angat, madadala niya tayo sa kalwatian. Romans 8:15. Na kung ano mamanahin niya, mamanahin natin. 16 ba? Kung anong mamanahin niya, mamanahin natin. Sigaw mo na lang. Eva daw tinawag na Adan, nandun ka sa ano. Okay, balik natin. So much exposure. Okay. Sure. May sabi tayo ay bride ni Christ. Kaya raw ay kinakasal dito at kinakaliman tayo ng binhi. Ang tanong ko'y ganito, kailangan pa ba si Eliezer sa panahon na ito? Dahil nung sabihin na ni si Rebecca, umalis si Eliezer. Nakatapos lang ang Eliezer pag rapture, pag super church. Super church local. Ang universal super church rapture din, glorified body. Universally, matatapos ang Eliezer pag ang super church universally. Pero locally, pwede tayo mag-super church. The smaller the church, the easier it is. Kaya nga, kung natatagalan tayo, meron tayong problema. Minsan, tinatamad pa tayo, nagpatumpik-tumpik pa tayo. Parang andyan na yung blessing, ayaw pa kunin.
Okay? So, si Eliezer, bakit kailangan? Pag wala pang superchurch. Ibig sabihin, kailangan mo pa ng someone standing in the gap. Kung lahat kayo ay nag-iisang na sa gap, hindi na sa isa't-isa lang, mainly sa labas. Mainly sa labas na. Kayong lahat ay Eliezer ng mundong ano, at kayo ay kabilang na parang household na ni Abraham. Kaya nga bride na. Marami nagsasabi ng bride, memorized bride. Pero naka-attend lang ng church, kasama lang sa fellowship niya, bride na. Ano ba ang bride? Ito, marami nito, hindi ko na pumunta eh. Kung tayo yung nasa denominasyon, tinawag tayo palabas sa end-time message. Nung tinawag tayo palabas sa end-time message, may mga pundasyon siya. Bigyan ko kayo ng mga ng pundasyon, sharing ko kay Brother William. Ay, dahil may ilang oras, hindi ko masasabi lahat. Isulat nyo to. Revelation 10:7, Melchizedek. I-email ko to kanina, kaso biglang nabasa ko. Revelation 10:7, Melchizedek, Foolish Virgins, Malakay 4:5-6. Dito na lang tayo sa Malakay. Ano man turo ng buong end time sa Malakay 4:5-6? Sino yung part B? Sabihin natin sabay-sabay, na nakaalam ha, sigaw. Sino yung part B? Si Brother Branham ang part B, yan ay temporary transition teaching. Kung paano ang Revelation 10 ay nagsimula sa ministry ni Branham ng rapture. That's a temporary stepping stone teaching. Buksan yung Malakay 4. Tignan nyo para kanino yan. Sino yung Elias dyan? Ang Elias dyan, tignan nyo mabuti. I see one of the two prophets. Kasi nandun si Moses sa taas. At sino yung kausap ni Malakay? Ng Diyos through Malakay. Sino yung kausap? Ang Israel. So, yung paliwanag natin para lang sa atin, pero hindi yan ang ultimate application. Bakit pinahintulot na ituro ng propeta yan? Para makalabas ka sa denominasyon. Ngayong nakalabas ka sa denominasyon, para ka umakyat sa langit, kailangan makita mo na yung ultimate application yan. Inalimbawa ko Malakay 4:5. Ang dami topic, may Melchizedek, may Revelation 10:7, may Joel 2, may Foolish Virgin. Malakay 4:5-6 lang. Pagpasok sa perfection, kailangan makita mo, ay, sa Biblia na. Nasingit lang tayo. Si Branham pala ay stepping stone lang to lay the groundwork na Bible ang absolute. Para kung ano yung sinasabi niya, pwedeng hindi ma-absolute kasi kung may nakita ka mas maliwanag sa Bible, yun ang absolute. Pwede ka makakita ng mas maliwanag sa Bible na hindi nakita ng propeta. Ito yung kadalasan wording nila. Sino ka ba para mag-interpret ng Bible? Mas mataas ka pa ba sa propeta? Dito mo? So, ang ginagawa nilang personality contest. Sino ba compared kay Raymond Jackson? Sino ba compared kay William Branham? Isa ka lang hamak na pipitsugin ka. So, kung ano ba na interpretation mo, o isip mo lang yan, hindi sa Diyos. Pero ano ba ang turo ng propeta? Bible ang absolute. Ito ibig sabihin yan. Hindi perfect ang propeta. Marami pang pahayag sa Bible na hiwaga pa sa propeta. Pwede mo malaman ng katotohanan sa Biblia, sa ebidensya ng Biblia. Hindi dahil sinabi ng propeta. Sinabi ng propeta, stepping stone pa lang yan. Naintindihan niyo? Kung narinig mo yung paliwanag ni Branham, tama naman ang paliwanag sa Biblia. Tinuturo ko kasi pabalik sa Biblia. Hindi ka naniwala dahil sinabi niya. Naniwala ka kasi hindi sumasalungon sa Biblia. Yan ang mensahe niya. So, namatay na si Moses. Bumalik na si Elijah. Sino yung pumalit? More anointing. More ministry.
greater works than this we shall do. Yung, ito 17, maikli ang oras eh. Ano ang 17? It's perfection. It is union with Christ. Sa panahon, sa abot natin ngayon, abot, hintayin natin turuan. It is the to give ministry. Revelation. Kasi, sabi ko sa iyo, bakit kasi? Kung mananatili ka sa traditional ministry, di ang tao hindi nila habol mag-iperayan. Di ang mag-asawa hindi nila habol ang Aquila Priscilla. Di ang pamilya, hanggang pag-aaral na lang sa college ang target mo. Tapos, imbita-imbita, umatay, magpatugtog. Walang report, walang setup, walang scribe, walang ubus oras. Nakasugal talaga yan. Kung sakali na ma-maintain siya, Nicolaitan version. O, ano pa, let's say, hindi pa siya Nicolaita Bansot pa. And lastly, sa progressive ministry. Nadadaya ka sa dami ng tao, kasi makapunta lang sa church, mag-emotional lang, natanggap ang mensahe, tapos na. Kayo ang mag-analyze. Sa mga naabot hindi ko sasabihin mga hindi na tinatulog pa ako dahil mga nag-relax pa. Sa mga naabot, masasaktan ka sila kung sila magsasarado. Sa looban ng Diyos, pag ikaw'y bukas, at ikaw'y tinulog niya na makaabot dito, gusto niya kasi ma-enjoy mo. At yung taong bukas, walang bias walang kampi-kampi, walang personalan. Fruit of the word. Ito ang tinuturo ng Diyos na karin natin. The streets of gold. Gold kasi talagang blessing to. Dito mo lang makukita yung tunay na blessing sa church. Hindi na nakasalalay sa church ito. It's a super church. It's a bride of provide that. Itong bride church, everyone speaks the word. Kung may anak na hindi pa trained, dahil sa utos, they temporarily speak the word. So, that's the rapturing faith. Para sa ating abutan, yung hindi abot, iba ang rapturing faith. Siyempre, kung ka abot lang, katumatay. Kasi, Marcela. tinanggit ni Berban na yung tunay na pulpito ay ang puso. Kaya nga, good. Yun. Salamat sa quote. Pero meron kasi siyang iba pang quote na parang tinataas yung quote ito. Okay lang yan kasi natin natin transitory yan. So, mahaba yan. Ano yun ito? Ito na distributor. Ngayon, ito yung ating workshop. Kasi na.